Sa pagsisimula ang eksena ay makikita sa isang malawak na bukirin na may nag-aararong magsasaka. Sa laking gulat niya, bumangga sa pang-araro ang isang malamig na kabaryo nila na nakabaon sa ilalim ng bukid. Malalaman na lang nila na hindi lang pala ito nag-iisa, bagkus ng kanilang hinukay ang paligid ay umabot sa 10 kabaryo pa ang kanilang natagpuan. Sa sentro ng maliit na bayan ay bumuhos ang pagdadalamhati na tila ba kilala nila ang 10 mga kalalakihang ito. Sa pagdating ng police chief ng maliit na bayan na si Officer Laskmi ay itinanong agad sa lahat ng mamamayan kung sino ang kamag-anak ng mga ito at kung ano ang sa tingin nilang motibo sa nangyari sa 10 ay walang gustong may magsalita na para bang natatakot. Ang siyang naglakas loob lang na magsalita ay ang isang paslit, ibinigkas ang pangalang Rana Tonga na mapag-aalaman na isang kilalang makapangyarihang negosyanteng mafia sa nasabing bayan. Sa pangunguna ng pulis na si Laskmi ay ora mismo na pagdesisyonan nilang puntahan ang mansyon para sila ay imbestigahan. Subalit katakataka na lamang na ang mga kalalakihan sa kanilang hanay ng pulis ay nangangatog sa takot at mas nakuha pang mag-resign sa trabaho kaysa sa sumama sa pag-iimbestiga sa nasabing makapangyarihang negosyante na tila ba natatakot din sila sa kapakanan ng kanilang pamilya. Dahil bagong lipat lang sila Laskmi ay wala silang ideya sa totoong sitwasyon ng bayan at nagpatuloy sila sa pagpunta sa kampo nito, hinarang sila ng mga bantay sa labas na hindi naman pinayagan nila Laskmi na makapigil sa kanilang pakay. Natigil lang ang lahat nang bumukas ang pinto ng mansyon, lumabas ang asawa ni Rana Tonga na si Rati at inanyayahan sila na pumasok para sa gagawin nilang investigasyon. Ngunit ito ay isa lang palang panlilinlang, nag-aabang sa loob ang iba pang mga tauhan at mabilis silang nag-api. Sinimulan din silang lapastanganin ng mga ito at ginawa silang parausan ng mga pagkakataong iyon. Sinabi ng asawa ng kilabot na lider na isang malaking pagkakamali na pinagtangkaan nilang kalabanin ang angkan nila dahil sila ang batas sa buong bayan na ito. Ipinahayag rin na kahit sino pang Diyos ay wala nang makapagliligtas sa kanila at dito na sa loob ang huli nilang magiging hantungan. Samantala sa kaparehong araw at oras na iyon, makikita sa umaandar na tren ang isang tila simpleng matandang nagngangalang Baldev na nasa mahabang biyahe para sa bakasyon. Sumakto na nagkaroon ng problema at nasira ang tren na ayon sa mga namamahala at mekaniko ay aabutin ng 4 hanggang 5 oras sa pagkukumpuni. Dahil rito, napagdesisyonan ni Baldev na tunguhin muna ang katapat na bayan upang bumili ng makakain. Walang kaalam-alam sa sitwasyon ng mga naninirahan rito at ang simpleng pagpapalipas lang sana ng oras habang naghihintay na may ayos ang nasirang tren ay biglang mabubulabog sa pagdating ng isang grupo ng mga kawatan na kasapi sa grupong pinaghaharian ni Rana Tonga. Ang lahat ng paninda na nais nilang kuhanin sa kawawang tindera ay kinuha nila kasabay na rin sa pag-uutos na ibigay ang lahat ng kita sa araw na ito. Lumapit si Baldev at sinabing itigil na nila ang ginagawang panggugulo sa tindera at humingi sila ng paumanhin sa ginawang pagbunggo sa kanyang pananghalian. Nang marinig ito ng mga kawatan ay pinagtawanan siya at sinabing umalis na lamang siya kung ayaw niyang masaktan pero sa isang kisap mata, ang isa sa kanila ang una pang bumulagta. Sumugod na rin ang iba pang mga kasamahan na isa-isa lang ding nangagsibagsak at walang nagawa sa husay ng pinagtawanan nilang matanda. Sa pagtalsik palabas ng isa sa kanila, nalaman ng iba pang miyembro na mga nakatambay lang ang nangyayari kaya dagli rin silang sumugod kay Baldev. Mga armado at galit na galit, gayunpaman kahit nagsabay-sabay na sila sa pagsalakay ay mas nananaig pa rin ang bagsik at husay sa pakikipagbakbakan ng matandang dayo lang sa kanilang lugar. Hindi nagtagal sa loob lamang ng ilang minutong sagupaan sa loob ng tindahan, ang marami nilang bilang ay tuluyan ng naubos. Nais tumakas ng isa sa kanila pero agad siyang pinigilan ni Baldev. Sinabi sa kanya na magbabayad siya ng malaki sa ginawa niya at nagkamali siya ng kinalaban na grupo. Nang malaman ito ni Baldev ay siya pa mismo ang tumungo sa lugar ng mga lider nila para turuan ng leksyon ang pang-aabuso sa tindera. Mula sa mga ginugulpi na mga miyembro ay palagi niyang naririnig na kapag ito ay nalaman ng kanilang lider ay tiyak na magsisisi siya, kaya nagkaroon siya ng ideya na hanapin kung nasaan man ito. Nakarating sila sa munisipyo ng bayan kung saan ang mga empleyado ay kasalukuyang pinagmamalupitan ng kapatid ng kanilang boss na nagngangalang Samulo. Sa pilitang sinasamsam ang lahat ng titulo ng mga lupa sa bayan at puwersahang pinapapirma itong lahat sa mga empleyado kapalit ng kanilang kaligtasan. Mapag-aalaman na sila ay ilang taon nang naghahari sa maliit na lugar na ito na kung sino man ang hindi pumayag na ibigay sa kanila ang lahat ng kanilang gusto ay isang malagim na katapusan ang kanilang ginagawa sa mga hindi nagbibigay. Kasabwat ang ilang mga politiko ay malaya nilang gawin ang lahat kaya sa pagsapit ng pangkasalukuyan ay lumalabas na sila na talaga ang nagiging batas rito.
Hanggang ngayon, wala pang alam si Baldev sa mga bagay na ito at inaakala niya na sila ay simpleng grupo lang ng gang na gumagawa ng panggugulo para makinabang sa mga pansariling kagustuhan. Matapos mapabagsak ang ilan sa kanila, ipinag-utos ni Baldev na tumigil na sila sa ginagawa nila ngayon at humingi na lamang ng tawad. Pero pinagtawanan lamang siya ni Samulo marahil na rin hindi nila akalain na may isang dayo na tulad niyang maglalakas loob na sila ay kalabanin. Sinabi ng seryoso kay Baldev na umuwi na lamang siya kung saan siya nanggaling dahil hindi mangyayari ang gusto niya na humingi sila ng tawad. Sinimulan siyang sugurin muli, na hindi naman inurungan ng inakala nilang simpleng dayo lang. Tulad ng mga naunang nangyari sa kagrupo nila ay wala rin silang naging pantapat sa lakas at kakaibang pamamaraan niya sa laban. Hindi na pinatagal pa ni Baldev ang lahat at madaling nag-api ang sinasabing kapatid ng pinaka-boss nilang lahat. Sa kaparehong mansyon na sinugod ng mga babaeng pulis kanina ay rumaragas ang umentrada si Baldev. Narinig na lamang nila Laskmi ang ingay na nagmumula sa labas mula sa pakikipagbakbakan ni Baldev sa mga bantay ng mansyon na tila ba sila rin ay nagtataka kung sino itong sumusugod ngayon. Pagkapasok sa loob napansin ni Baldev ang mga nakakalat na uniforme ng mga babaeng pulis sa isang sulok. Bago pa man mapagtanto kung ano ba talaga ang totoong nagaganap sa lugar na ito ay lumitaw na ang makapangyarihang amo nilang lahat na si Rana Tonga. Ipinaliwanag na siya ay manlalakbay lamang na ginulo ng kanyang mga tauhan at ang kanyang nais lamang ay kausapin siya para humingi sila ng paumanhin. Nang paalis na sana siya saka pa lamang pumasok sa kanyang isip na hindi lamang sila simpleng mga siga na gang na nanggugulo ng maliit na negosyo. Pinulot ang mga uniforme ng babaeng pulis at dito ay nakita ang bakas ng panglalapastangan na ginawa kanina sa kanila. Walang ibang pumasok sa kanyang isip kung hindi ang mailigtas agad sila. Dito na rin nagpasimulang magsisugod ang maraming tauhan ng nasabing makapangyarihang angkan na ito. Nang makita ng lider ng mafia na hindi umuobra ang mga tauhan nila laban sa pag-aakala nilang simpleng matanda lang kahit magsabay-sabay pa sila ng pag-atake ay dagli itong kumuha ng armas. Sa mga sandali na magpapalitan na dapat sila ng putok, katakataka na lamang na nagbago ang isip ng kilabot na lider. Hinayaan silang makaalis sa kanilang mansyon kasama ang mga babaeng pulis. Habang nagtataka kung bakit na lamang sila pinaalis basta-basta matapos ang lahat ng mga nangyari ay dito na malalaman na pinasundan pala sila nito sa sandamakmak pang mga tauhan na may layuning iligpit sila sa malayong liblib na bahagi ng bayan dahil lumalabas na may parating na palang mga opisyal ng nasyonal na pamahalaan na magsasagawa ng pag-iimbestiga mula sa mga korupsyon at kaguluhan na nakarating sa mga may katungkulan. Ito ang kanilang plano para gumanti sa ginawa ni Baldev at upang maitago na rin ang kanilang magiging bangkay sa mga nasabing opisyal na parating kung sakaling maisakatuparan ng mga pinasalakay na mga tauhan na sila ay maidispatcha lahat sa mga oras na ito. Ginawa nila Baldev, Laskmi at ng iba pa ang lahat ng kanilang makakaya para lang mapigilan sila. Subalit ni hindi pumasok sa kanilang ideya na sobrang dami palang tauhan na mayroon si Rana Tonga, patunay na sila nga talaga ang naghahari sa buong bayan. Magawa man nilang magapi ang iilan, patuloy pa rin silang hinahabol ng tila ba mas nadaragdagan na bilang. Nahulog ang isa sa mga babaeng pulis na mabilis namang tinulungan ni Baldev at harapan siyang nakipagbakbakan sa mga nagtatangka na ito ay tapusin. Hindi nagtagal nang makakuha ng magandang tiyempo ay dagli na silang tumakas patungo sa isang maliit na baryo para humingi ng tulong para sa isa sa kasama nila na napuruhan sa nangyaring pagsalakay. Ni isa ay walang sumasagot sa pagsigaw nila ng tulong at ang karamihan sa mga bahay ay wala ng tao na tila ba mas pinili na lang na umalis ng bayan kaysa sa magtiis sa masalimuot nilang dinaranas sa grupo ni Rana Tonga. Lumitaw ang isang matandang babaeng nagngangalang Anma. Kanilang malalaman dito na ang karamihan pala ng nasa baryo ay dinakip lahat ng grupo ni Rana Tonga upang sa pilitan na kuhanin sa kanila ang mga titulo ng kanilang lupa. Sa ilang mga sandali tumawag si Rana Tonga na mapag-aalaman na lang na nakuha ang numero ng cellphone ni Laskmi mula sa ginawang paglalapastangan sa kanilang lahat kanina. Nagbanta na bagamat nagawa niyang makaligtas mula sa sandamakmak na mga tauhang ipinadala ay sinisigurado niya siya na mismo ang dapat lumitaw dahil kung hindi nakasalalay ang buhay ng buong baryo na ngayon ay pinagmamalupitan niya bilang tanda na siya ay seryoso. Halos maiyak na lamang sila Laskmi at ang matandang si Anma na para bang tuluyan na silang nawalan ng pag-asa na masosolusyonan pa ang krisis na nangyayari sa kanilang bayan. Subalit mariin na ipinangako ni Baldev na gagawa siya ng paraan para lamang mabawi ang kapayapaan na kanilang inaasam. Tumungo sila sa district office ng kapulisan sa bayan para isumbong sana ang buong nangyayari pero hindi siya nais pakinggan.
Nang sinabi niya na maghahain siya ng reklamo patungkol sa grupo nila Rana Tonga ay pinagtawanan silang lahat ng Police Chief Director na para bang ayaw silang seryosohin ng mga ito. Hindi na nakapagpigil si Baldev at sinabing wala silang kwentang pulis at nararapat nilang tanggalin na lamang ang kanilang uniforme pero bigla na lamang siyang nakatanggap ng atake mula sa likod. Dito na lumalabas na hindi lamang pala sila mga tamad na opisyal kung hindi sila mismo ay kasabwat ng grupo sa mga masasamang gawain ng mga ito. Magmula sa mga matataas na lokal na politiko na siyang kasabwat rin at nakikinabang sa mga ari-arian na sapilitang inagaw sa mga mahihirap na mamamayan, hanggang sa kanila na talagang katulong sa pagligpit sa sinumang kumalaban sa kanilang mga kagustuhan. Walang humpay siyang pinagtulungan at hindi tinigilan ng paggulpi. Matapos may gapos ng mga kadena ay sumubok pang tumulong nila Laskmi ngunit maging sila ay nakatikim ng pagmamalupit sa Chief Director. Tuwang-tuwa ang mga kurap na pulis at sinabing tiyak na matutuwa sa kanila si Rana Tonga kasabay ng pagtawag nito mula sa telepono upang may parating na hawak na nila ang taong nanggulo sa kanilang mansyon kanina. Dumating si Simulo at mag-isang sinimulan ng pagganti kahit wala pa ang kapatid niyang si Rana Tonga. Sinabi na isang malaking pagkakamali na nakialam pa siya sa nangyayari sa loob ng pinaghaharian nilang bayan at tiyak nang sa mga oras na ito ang kanyang katapusan ay ibibigay na niya. Ngunit sila ay natigilan ng sumabat ang isang preso na nakakulong sa istasyon na nagngangalang Biryo. Ipinahayag na kung ako sa inyo ay magsitakbo na agad kayo dahil hindi nyo talaga kilala kung sino ang matandang inyong minamaliit. Lumalabas na ito ay nakasama na ni Baldev sa Central Jail District matapos nitong maging undercover prisoner na kung saan ang lahat ng mga high-profile inmate ay mag-isa niyang inubos sa loob lamang ng isang araw. Inakala nila na ito ay nababaliw lamang subalit ang lahat ay may katotohanan pala ng tuluyan nang nagkaroon ng malay si Baldev. Sa isang iglap nagtalsikan agad ang karamihan sa kanila kasunod ng pagtatanong kung nandirito na ba si Rana Tonga na tila pakahulugan na nagpapanggap lang pala siya kanina na hindi na makalaban upang magawa niya sanang mapapunta dito sa istasyon ang nasabing demonyong leader. Bagamat hindi gumana ang naisip niyang plano ay napagpasyahan niya na lang na ubusin agad silang lahat na mga nagsasabuatan sa masasamang gawain upang mapuntahan agad ang mga banihag na mga taga-bayan. Dito malalaman na hindi pala lahat ng mga pulis ay tulad ng mga ito, dahil ang iilan ay natatakot lamang na sumuwi sa mga ipinag-uutos ng general nilang kurap. Huli na nang mapagtanto ni Simulo na wala nga talaga silang kalaban laban sa tila isang halimaw na kanilang ginalit ngayon. Ito ang nagsilbing paunang kabayaran sa lahat ng paghahasik nila ng kasamaan sa buong bayan at bilang hustisya na rin sa mga inosente na kanilang mga iniligpit para lamang sa mga pansariling interes. Hindi nagtagal ay nakamit na rin nila Laskmi ang paghihiganti mula sa ginawa sa kanila ng mga ito. Bawat isa sa mga babaeng pulis na hinamak at binaboy ay nagkaroon ng partisipasyon sa ginagawang pag-ubos sa kanilang lahat. Walang pinaligtas, bawat kasangkot ay nakatikim ng nararapat nilang katapusan. Ngayon na nag-iisa na lamang si Simulo ay sumubok pa nitong lumaban pero mabilis lang din siyang sumunod sa sinapit ng marami niyang kasamahan. Matapos ang rumaragasang bakbakan, kaagad na itinanong ni Baldev kung saan nakalagay ang mga armas nila na tila ora mismo ay susugod na siya kung nasaan man ang mga kawawang taga-nayon upang sila ay iligtas. Sa kasalukuyang transaksyon kasama ang mga kurap na politiko ay sorpresang umatake ng mag-isa si Baldev mula sa himpapawid. Mabilis na naubos ang karamihan sa mga tauhan nito at ang maging bilyon-bilyong pera na gamit-gamit sa pangsamsam ng mga lupain ng mga kawawang taga-nayon ay nasira lahat. Hindi nila akalain na ang inaakala lang nilang simpleng nag-iisang tao lamang na sanay sa away kalye ay isa palang retiradong high-rankang general ng kasundaluhan sa bansa. Sa unang pag-atake pa lamang na kanyang sinimulan ay marami agad ang naubos sa tauhan ni Rana Tonga, lahat ng sagabal sa kanyang harapan at magtangkang siya ay pigilan na iligtas ang banihag ng mga mamamayan ay agaran niyang mga inililigpit. Walang sinayang na oras at mabilisang inubos ang buong hukbo na mayroon ito. Ngayon na siya ay mag-isa na lamang, mabilis niyang ginamit ang isang paslit para mapilitan si Baldev na ibaba ang gamit na armas. Gayunpaman buong tapang na tumulong ang ibang mamamayan na nagresulta para mabawi ang bata. Ito ay pinagbigyan ni Baldev sa mano-manong bakbakan kung saan ipinaintindi niya rito na hindi talaga siya isang hari o Diyos para gawin na lamang lahat ng nais niyang gawin sa mga tao na kanilang inabuso at inaagawan ng mapayapang pamumuhay.
Walang habas na inilampaso ng tuloy-tuloy sa harap ng buong mamamayan, subalit ang hustisya at katapusan na nababagay rito ay ibinigay ni Baldev sa kanila upang maranasan ang pinakamimithing katarungan. Hindi nagtagal ay dumating na ang kinatawan ng gobyerno, at matapos malaman ang ginawang pagtulong sa kanila ni Baldev ay nagbigay sila ng malaking pagsaludo bilang pagtanaw ng malaking pasasalamat sa kanyang kabayanihan.